Okay mga kababayan, no? So breaking news ha. Breaking news. Ito, mainit na balita tungkol sa West Philippine Sea mga kababayan. Ang Armed Forces of the Philippines, ang AFP handa daw protektahan ang BRP Sierra Madre. What? Matindi. Ayun ang dapat At handang sugpuin ang manunupig. Yun. Parang parang national anthem Handa daw sugpuin ang manunupig. Ito yung pamagat na ating bibigyan ng reaction, no? Kasi ito yung may init na balita ngayon sa West Philippine Sea. Dahil itong mga incheck na naman ito, nakakabuisit na talaga. Itong incheck na to, no? Talagang nanggugulo sila sa ating karagatan dyan, nasakop ng ating EEC. Kaya nga, ito nakakabwisit. So, itong pag-uusapan natin at bibigyan natin reaction. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel, bago tayo mag-umpisa. And also, please, pakisubscribe din kay Kabayan. Yan, kay Kabayan Explains. So, bibigyan natin reaction to, mga kababayan, no? Kasi ito yung topic natin ngayon. Dahil sa mga incheck na to. Okay, no? So, tignan natin talagang handang protektahan ng ating mga kasundaluhan ang Sierra Madre. Isang nakakatakot na alarma ang umugong sa buong puwersa ng hukbong dagat at hukbong sandatahan ng Pilipinas. Bakit naman? Dahil may impormasyon na natanggap ang Department of National Defense. Nagpadala umano ang People's Liberation Army Navy ng China ng malalaking tugboats na nayon ay umiikot sa paligid ng BRP Sierra Madre sa Ayong Insyol. Mga kabayan, hindi na ito basta't simpleng pagpapakita ng lakas. Ito ay itinuturing na maaring palatandaan ng intensyong plano ng China na pilitin ang paghila ng ating nakalubog na barko, isang tiyak na pagsubok sa ating kasarinlan. Yun, alright mga kabayan, welcome na naman sa ating panibagong video na kung saan ay tutuklas na naman tayo ng mga panibagong kaalaman at impormasyon. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon, ay huwag mo kalimutan pindutin ang ating subscribe button and hit our notification bell para palagi kang updated sa ating mga susunod pa na mga video. Kaya naman, simulan na natin. Mas tumindi ang takot ng magsagawa ng China ng sunod-sunod na military drills sa parehong lokasyon na para bang naghahanda sila para sa mga darating na pangyayari. At isipin ninyo, ang anumang puwersahang pagsampa o paghila ng mga tropang Chino sa BRP Sierra Madre ay itinuturing na red line ng Pilipinas. Ibig sabihin, kinakailangang makipaglaban ang ating sandatahang lakas. Kung tuluyan itong ituturing na gawaing pangdigmaan, papasok din ang ating kaalyadong Amerika ayon sa Mutual Defense Treaty. Mga kabayan, tanong na ito, tunay bang handa ang Pilipinas kung sakaling lumubha ang sitwasyon? Okay mga kababayan, no? Talaga itong China, itong mga incheck na to, no? Ang sabi nila, talagang may plano silang hatakin ang BRP Sierra Madre. Nangangahulugan to na nangangahulugan na gera. Gera ang katapat nito pag hinila nila ang BRP Sierra Madre dyan, no? Sigurado to. Maraming magkakamatayan to. Ayan ayan plano ng China. Kaya mga inchik, mag-isip-isip naman kayo. Puta, noon pa kayo puro naman kayo daldal. Kung susuriin natin, ang tensyon sa West Philippine Sea ay hindi na bago. Ngunit sa ngayon, mas mabigat at mas mapanganib ang kilos ng China.
Ang simpleng pag-ikot ng kanilang mga barko ay hindi lamang pagpapakita, kundi isang tiyak na pahayag na sila ay handang kumilos laban sa atin. Ayon sa mga dalubhasa ng Philippine Navy, Wey, ang China, mga inchingkit daw itong mga Chekwa nagpapalibot-libot daw sa ating barko na Sierra Madre nagpaikot-ikot daw. Hanggang doon lang naman yata sila, no? Di nila kayang parang nananakot lang naman talaga to, no? Tingnan naman noon pa yan, no? Dapat kung talagang totoo yung sinasabi nila, no? Dali-dali lang hatakin, pasukin yan, no? Yung dali lang naman lapitan kung gugustuhin nila, no? Madali lang lapitan ng yung BRP Sierra Madre. Kaso nga lang talaga magkakabakbakan. Bago nila mahila yan talaga magkakabakbakan diyan sa BRP Sierra Madre. Tsaka isa pa, ayun doon na umpisa sila ng gera. What? Mag-uumpisa na ang World War, sa palagay ko World War 3. Kasi Amerika na ang papasok diyan, makikialam. Mag-activate na Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Kaya mag-isip-isip kayo mga inchik. Bago nyo kayo hilahin ang BRP Sierra Madre namin. hindi madaling mahila ang BRP Sierra Madre. Mahigit 2 dekada na itong nakatayo sa Ayungin Shoal at matatag na ang pagkaangkla nito sa reef. Upang makamit ito, hindi lamang sapat ang malalaking tugboats. Dapat muna silang makipaglaban sa ating mga tauhan na naroroon, mga sundalong may karanasan sa laban, bihasa sa digmaan at handang ipaglaban ang barko hanggang sa huli. Ngunit kabayan, tingnan nyo naman handang makipaglaban ng mga tropa dyan, mga Philippine Marines doon. Yung mga talaga nakabantay dyan sa BRP Sierra Madre. Once na nilapitan nila at hilahin nila, magkakabarilan talaga yung Chekwa at saka Pilipino. Kaya mag-isip-isip kayo mga inche. isaalang-alang natin, kung sakaling puwersahin ng China na hilahin ang sasakyang dagat, maliwanag na ito ay isang paglabag sa digmaan. Ayon sa ating kasunduan sa Amerika, ang Mutual Defense Treaty, kinakailangan silang dumating at magbigay ng tulong. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pagkakaroon ng BRP Sierra Madre. Ito'y nagsisilbing simbolo ng ating soberanya sa West Philippine Sea, at kung ito'y gagalawin ng China, buong mundo ang makakapansin kung sino ang tunay na agresor. Ngayon, habang masusing binabantayan ng ating Navy, may tingnan nyo naman once nakantiin ng mga inchik na to, ang BRP Sierra Madre, alam na alam nila yan, itong mga inchik, magkakagulo sa buong mundo. Guguluhin sila ng buong mundo. Kaya mag-isip-isip sila. Isa pang mahalagang pangyayari na nagaganap. Tinalakay sa Department of National Defense ang posibilidad ng pagbili ng mga decommissioned na Abukuma-class destroyer escort mula sa Japan. Mga barkong higit sa 3 dekada nang naglilingkod sa kanilang Navy at ngayon, maaaring maging bahagi ng ating sariling fleet. Mga kabayan, kung itutuloy ito, malaking tulong para sa Pilipinas. Bakit nga? Dahil ang mga sasakyang dagat na ito ay may kakayanan na isagawa ang anti-submarine at anti-ship na pakikidigma. May developed sonar, radar, torpedoes, anti-ship missiles, naval artillery and close-in defense systems. Sa madaling sabi, hindi isang karaniwang barko, kundi tunay na pampatanggol sa karagatan. Yan tingnan nyo naman yung ibibigay ng Japan yung hindi ibibigay sigurado may bayad, pero di ba kayang bili ng ating gobyerno yan. Yung ibibigay ng Japan kasi yung barkong galing sa Japan talagang kumpletos ricados ba? Kumpletos ricados. Kumbaga kumpleto sa sa armas, missile, mga anti-torpedo, anti-submarine, halos lahat na nandyan. So talagang maganda.
Kamakailan nagbalik mula sa Japan ang mga tauhan ng Philippine Navy matapos ang 10 araw na detalyadong pagsusuri sa mga sasakyang pandagat na ito. Sinuri nila hindi lamang ang estado ng barko kundi pati na rin ang sensors, sistema ng komunikasyon, propulsion, armas at lahat ng mga importanteng kagamitan. Sinuri din nila kung gaano kakumplikado o kadali ang pangangalaga at kung may mga bahagi na makukuha sa mga darating na taon. Kung makakamit natin ang mga barko, malaki ang magiging kontribusyon nito sa ating kakayanang pandagat. Isipin mo kabayan, 3 o 4 na destroyer escorts ang maaring madagdag sa ating fleet. Hindi ito isang joke dahil sa Wow! Destroyer magkakaroon ng Pilipinas. Matindi. Yun ang pinakamabigat na armas na pandagat. Ay magiging pinakamabigat na armas ng pandagat ng Pilipinas. Destroyer. Matindi yan. Ewan ko lang kung di matakot yung yung mga singkit. kasalukuyan, limitado pa rin ang ating mga modernong barkong pandigmaan. Ang ganitong dagdag na puwersa ay magdudulot ng bagong tapang at lakas upang ipagtanggol ang ating teritoryo. Subalit hindi rin ito ganap na madali. Sikat ang Japan sa kanilang mahigpit na regulasyon kaugnay sa pag-export ng mga armas. Mayroon silang tinatawag na 3 Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology na nagtatakda kung kanino at para saan nila maaaring ilipat ang mga ganitong kagamitan. Kaya't kahit nais nilang magbigay ng tulong, kailangan pa ring dumaan ito sa komplikadong proseso ng pag-aproba mula sa kanilang National Security Council. Iyon. Ngunit narito ang magandang balita, mayroon nang naunang kaso ito. Kamakailan, pumayag ang Japan na magbenta ng Mogami-class frigates sa Australia bilang bahagi ng magkatuwang na pag-unlad. Ibig sabihin, maaari rin itong mangyari sa Pilipinas kung magiging positibo ang resulta ng negosasyon. Kung mangyari ito ang magiging unang pagkakataon sa maraming taon na mag-e-export ang Japan ng mga ginawang barkong pandigma sa ibang bansa. Isipin nyo kabayan, kung matutuloy ito, hindi lang basta karagdagang barko ang makakamit natin. Mas pagtitibayin pa ang ugnayang pandepansa sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Tignan nyo naman Alam mo naman ang kalidad ng mga made in Japan Mga made in Japan, alam nyo naman na talagang quality pagdating sa mga quality. Pagdating sa mga ganyang armas pandigma. Sa kasalukuyan, nananatili pa sa level ng pakikipag-ayos ang lahat ng ito. Ngunit maliwanag ang hangarin. Suportahan ang Pilipinas na patatagin ang kanyang depensa sa gitna ng tumitinding alitan sa West Philippine Sea. Iyon. Sa katotohanan, ang mas malakas na Pilipinas ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Yes. Kapag matatag ang ating lakas, mas magiging mahirap para sa anumang bansa na sirain ang kapayapaan. Bumalik tayo sa Ayungin Shoal. Habang lumalakas ang aktibidad ng China, nakaalerto na umano ang ilang barko ng Philippine Navy na handang magpunta sa lokasyon kung kinakailangan. Hindi natin nais ang armadong laban. Ngunit ayon sa ating mga opisyal, kung kinakailangan, lalaban ang Pilipinas. At dito, kabayan, narito ang tunay na tanong. Gaano kalayo ang ating kakayahang isakripisyo para sa ating soberanya? Alam nating walang madaling laban, ngunit ang ating mga sundalo ay nakahandang ipagtanggol ang bansa kahit kapalit ay buhay. Sa katotohanan, ang BRP Sierra Madre ay hindi lamang isang lumang sasakyang dagat na nakalubog sa gitna ng karagatan. Yes. Ito ay isang tanda ng determinasyon na kahit maliit na bansa tayo, hindi tayo agad susuko sa harap ng isang malaking kaaway. Iyon. Sa panahon ng tensyon na ito, bawat hakbang ng China ay maingat na sinusubaybayan hindi lamang ng Pilipinas kundi pati na rin ng buong mundo. Sa wakas, ang katanungan, magiging simula ba ito ng higit pang matinding alitan sa West Philippine Sea? Ang mga epekto nito ay magiging mas malalim na pagsasama at suporta mula sa ating mga kaibigang bansa tulad ng Japan at Amerika? Isang bagay ang tsak, Brian.
ang pakikibaka para sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa karagatan ay nag-aapal. Ang mga susunod na buwan ay magiging mahalaga para sa kinabukasan ng ating bansa. Mga kabayan, malinaw na tayo'y nasa delikadong sandali ng kasaysayan. Ang bawat hakbang ng China sa Ayungin Shoal ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng kapangyarihan. Ito'y tahasang pagsubok sa ating prinsipyo bilang isang malayang bansa. Yun. At sa kabila ng lahat ng ito, ang BRP Sierra Madre ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng ating kagitingan at pananampalataya. Yun. Oo, tayo ay maliit kung ikinukumpara sa China. Ngunit alalahanin niyo kabayan, hindi lamang mga sandata at sukat ng puwersa ang batayan ng kapangyarihan ng isang bansa. Ang pinakamalakas na puwersa ng Pilipinas ay ang pagkakaisa ng mamamayan, ang tulong ng ating mga kaibigan at higit sa lahat, ang hindi kailanmang matinag na pag-ibig ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Ngayon, habang pinag-uusapan ang posibilidad ng bagong sasakyang dagat mula Japan at ang suporta mula Amerika, isang bagay ang tiyak. Hindi tayo nag-iisa. At habang dumadami ang hamon, lalo pang nagiging maliwanag ang ating layunin, ipagtanggol ang mga karapatan at hinaharap ng bansang Pilipinas. Mga kabayan, ano ang opinyon ninyo? Dapat na ba tayong maghangad ng karagdagang suporta mula sa ating mga kaibigang bansa? O dapat tayong magtayo ng sariling lakas para sa ating depensa? Ilagay ang inyong komento sa ibaba at talakayin natin ito. Yes, mga kababayan, no. Ayan tanong, kung sa akin, talagang gugustuhin ko na magkaroon pa tayo ng mga panibagong mga dagdag na kagamitan panggera. Huwag tayo aasa sa ating mga kaibigang bansa, no. Kailangan meron din tayo, kaya natin pagtanggol ang ating bansa, lalong-lalo na ang West Philippine Sea na pinipilit na inaagaw na mga inchik. Reset talaga. Kaya nga, kailangan bumili pa ng bumili ang ating gobyerno na may mga high-tech na panggera, eroplano, barko, submarine, at mga ilang pang mga kagamitang panggera na makabago. Yan, ayan . So, pwede rin kayo mag-comments dyan, mga kababayan . So, okay, no? Hanggang dito na lang tayo. Nalaman natin na ang Armed Forces of the Philippines ay handang protektahan ang ating kasarinlan o ang ating teritoryo. Ang teritoryo natin ay yung hangganan ay ang BRP Sierra Madre. Handang-handa ang ating Armed Forces of the Philippines. Okay, no? So, hanggang dito na lang tayo, mga kababayan, no? So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please don't forget huwag nyo kalilimutan like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa ganun ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang mga video na tungkol sa West Philippine Sea. Salamat.